Ano ulam mo, Dam? Hmm. Ano ulam mo? Munggo. Saka, Munggo. anong sahog? Baboy. Maboy. Parang napapansin ko, Dam, nagpapakabusog ka na. Balita ko, may kukuha na dito talaga sa inyo, ah. Totoo ba yun? Ha? Hindi ako tama. Dito lang ako. Papaiwan ako. Hindi ka talaga sasama. Yun ang balita natin, eh. Yun ang balita natin. Ngayong araw na to, may pupunta rito para kunin daw kayo. Hindi ako sasama. Dito lang ako. Ayaw ko. Yan, Ayaw kong bayan punan. Dito na lang ako. yan mga kababayan, ayaw talaga ni Bandam. Kasi kagabi na pa namin ito, ano pinag-uusapan talaga. Ayaw talaga pumayag. Ano ba yung dahilan, Dam? Bakit ayaw mo talaga umalis dito sa bahay ni Daddy Frankie? Dito. Stay pa na madamagan. Merong wifi. Doon bayan punan. Walang wifi. Tapos, boring ako. Wala akong panuran. Dati, dawal sa ipon ko. Ay, paano pag mayroong wifi? Doon. Ano pag may wifi daw? Tapos may pagkain, may merinda. Hindi, ito na pipiliin ko. Okay lang. Ayaw mo talaga. Kakain ako. Wala na marinda. Tanay ako eh. Doon din, may aircon din. Saka may merinda din. May wifi. Anong pipiliin mo eh? Dito. Dito pa rin? Kahit naging mag-uutos si Boss JB? Pahig na ako. Diba? Kahit utusan kita. Hmm. Bakit? Ayaw mo dun, may aircon, may sarili kang kama. Sariling kwarto. Ito ko, dito na lang ako. Dito na lang ako. Ayaw yun talaga. Kahit may lechon doon. PCB. Bayan punan. Dati ko na ako Yun nga, pwede. bayan punan, may lechon. PCB. Dati ko na bayan punan pwede. Ha? Hindi pwede. Anong di ko maintindihan? Dati ko na bayan punan pwede. Hindi pwede, bawal yun. Pati dawat. Pati. Magalit si father. Pati madalik yun. Oo, Ha? bawal. Dawal. Ay, naka-aircon ka rin doon eh. Sabi nila may aircon din. May merinda din. Sa totoo lang mga kababayan, ano, kagabi pa namin pinag-uusapan kasi ng buong team. Bagamat ang team ngayon, wala sila ngayon kasi ito yung check up ni Ate Dangdang at ni Ate Nida. Bali pinauwiwan kami ni Boss JB dito sa bahay ni Daddy Frankie. Kasi nga po, may pupunta dito ngayong araw na to. Hintayin natin. About doon sa, lagi po namin sinasabi na bawal na nga po sila dito. So ito na yung dumating na yung time na pupunta na sila para kunin na sila. Yun mga kababayan, alam nyo, nakakalungkot din naman talaga na mawawala sila at kasi nasanay na tayo, lalo na si Bandam, ilang taon na rin natin itong kasama. Nakakalungkot na hindi na natin siya makakasama kasi yun yung nila eh, batas nila. Pero ang alam lang talaga ni Daddy Frankie, tumulong eh. At sa mga beneficiary niya naman, may pahintulot naman yung pamilya, kaya natin yung kinuha para makulture sila, mapakain sa tama, mapaliguan sa araw-araw, para syempre para mas mabilis yung recovery po nila. Ngayon mga kababayan, nakakalungkot nga po kasi dumating na nga yung araw na yun, kukunin na sila. Wala tayong makagawa mga kababayan kundi sumunod sa batas po nila. Pero syempre, pag umalis na sila dito sa bahay ni Daddy Frankie, wala na siyang dito, liability, wala na siyang pananagutan. Di naman natin sinasabi na mapapabayaan sila doon. Alam natin siguro kaya nila sila kukunin dahil mas may maganda pa silang plano sa kanila. Mas mapapaayos pa po sila. Yun siguro yung dahilan kaya kukunin sila. Kaya sa mga susunod na matutulungan natin, halimbawa pag malayo na po sila, medyo mahihirapan na po tayo na dalhin sa mga dalubhasa sa pagamutan. Pero kaya pa naman na gawan ng paraan. Pero mas maganda siguro, mas mainam na
yung mga kinukuha natin na sa mga depression, mas maganda kung dinadala natin sila dito sa bahay ni Daddy Frankie kasi pag dumating yung araw na dadalhin sila sa check-up nila, papagamot sila, yung agad-agad nakakaalis tayo, nakakapag-prepara tayo ng maayos. Saka alam mo, Gustav, iba pag nandito sila, alam mo bakit? Mm-mm. Natuturuan sila, mabilis. Nakikita lahat ng galaw, tuturuan sila kung paano, anong dapat gawin, ganito ang gawin mo, ganyan. Parang grade 1 natuturuan mo na lagi nakasubaybay. Para Tayo mas sa mabilis kanila. yung recovery nila, no? Tama naman yun talaga. Mm. Nga, eh, nandyan na yan kasi Boss JB na bawal na nga sila dito. Bakit pa kasi bawal-bawal dito? Diba? Maayos naman sila. Kasi hindi naman tayo papayag na kinuha natin sila, eh, Hindi mapag- pababayaan natin sila. Nakikita naman nila. Kaya inuulit namin mga kababayan, hindi po kami nagbablog para magpasikat, hindi kami nagbibideo. Mag-views man yung video namin o hindi, tuloy-tuloy yung ginagawa po natin. Hindi po namin basihan yon. Kung sino yung tinutulungan tulad nila ng mga beneficiary natin, tinatapos po natin yan hanggang tuluyan na silang gumaling. Kasi yung natin kasi dito mga kababayan, yung siyempre may balik sila sa dati kung anong buhay nila dati, may balik natin sila. Kaya ganun na lang tayo magpursige, magsumikap na mapagaling po sila. Ang basihan na lang, Gustav, Nanay Miguela, ano-anong ginagawa niya ngayon? Nagtitinda na. Dating matapang, nang-aaway. Kung kilala niyo po si Nanay Miguela, Isa pa. Ate Pearl, nag-uhubad-ubad sa daan. call center agent po siya. Ngayon, ano na siya ngayon? Diba? Yun yung mga yung mga achievement ng Team Daddy Frankie. Pero hindi ko alam kung bakit ganito ang ginagawa nila. Alam lang namin mga kababayan, tumulong lang talaga kaso kung ano man yung dahilan nila, baka iniisip po nila na may abuse like that. Siguro may tama sila sa punto na yon. Kasi sa amin naman mga kababayan, tulad na nila Ate Tintin, Ate Charmin, Ate Nida, nung time na nandito pa yan sila, hindi naman tayo ang nagpapaligo dyan. Ang nagpapaligo dyan si Yaya Peli. Kaya walang abuse kung sakali. Tsaka ganyang kalagayan nila, kung iniisip nyo baka sinasaktan sila. No, hindi po kami ganong klaseng tao. Kahit wala pong camera, pag tumulong po kami, sinasapuso po namin yan. Hindi kami nagpapakita lang sa social media na nakakatulong kuno. Hindi po kami ganong klaseng tao. Kahit alamin nyo po kung ano po yung background namin dito sa barangay po namin, ganun po kami tumulong. Hindi po kami nandadaya ng tulong. Ayun nga lang, nakakalungkot kasi nasanay na po kami na maganong senaryo na tumulong nga, na dinadala yung mga ganong klaseng tao na nawala sa sarili, matindi ang pinagdadaanan sa depression. Yung malalayo, medyo mahihirapan na yung team kasi siyempre kung ipapagamot mo yan, pupuntahan namin, hahatid namin, uuwi pa kami. So yung oras po na masasayang, kulang, mabibitin. Unlike nung nandito sila sa bahay ni Daddy Frankie, schedule nila kinabukasan, automatic dito, paliguan, pakainin, alis, uwi dito pa rin. Eh ngayon kung lalayo na po, siguro makakatulong pa rin tayo pero hindi na ganun kabilis. 'Di ba? Tsaka isa din na kinakalungkot namin mga kababayan, nasanay na nga po kami, nakasakasama na sila dito. Kasi ginagawa ni Daddy Frankie, pag gumaling na po sila, binabalik naman sa kanilang bahay. Hindi naman sila totally nag-i-stay dito. 'Di ba? Tapos yan si Bandam mga kababayan, hindi naman po namin pinulot yan. Kusa pong pumunta yan sa bahay ni Daddy Frankie sa Makati. Nagpaampon po yan. Yun po yung istorya ni Bandam. Hindi po namin yan basta pinulot. Yan si Kuya Oliver, alam nyo naman, nandyan yung mga pamilya niya na pinaalam natin yan kung papayag sila na dalhin dito para ipagamot po sila. Pumayag naman yung pamilya. Ano man po yung mangyari sa kanila, pananagutan ni Daddy Frankie, pananagutan ng team. Kasi kinuha po namin sila, inadapt po namin sila.
Kaya nakikita nyo naman mga kababayan, ano ba yung umpisa nila nung unang-una po natin silang matagpuan, unang-una po natin silang dalhin dito, unang-una po natin silang paliguan, bihisan, pakainin. Ano po yung nakikita nyo sa kanila? Diba? Nanghihina, ang papayat, ang dudumi nila. Pero tignan nyo naman ngayon mga kababayan, yung nagsasabi ng iba, hindi pa totally magaling. Huwag po tayong magmabilis. Huwag tayong mag-apura. Kasi alam nyo naman yung pinagdaanan po nila eh. Pero napakalaking pagbabago. Nakikita nyo naman. Kuya Oliver, halos di makausap, ang payat, hindi nakakatayo. Di ba? Pero ngayon, nakakausap mo na siya ng matino. Alam niya na yung nangyayari sa kanya. Pero yung iba, parang hindi niya pa na-appreciate yung paggaling ni Kuya Oliver at sa iba pang beneficiary natin. Pero kung tutusin, kung nakasubaybay kayo sa lahat ng nakakasubaybay ng istorya ng buhay nila, sobrang laki na ng pinagbago po mga kababayan. Di ba? Kaya hindi po tayo tumitigil na ipapagamot sila dire-diretso kasi alam din namin sa sarili namin na hindi pa sila talaga totally magaling. Hindi pa 100% sure na magaling sila pero nakikita na po natin talaga yung pagbabago. Ang laki na ng pinagbago po nila. Kaya doon po kami nalulungkot na mawawala na po sila. 'Di ba? Nakakalungkot. Parang nakakasama ng loob na wala po kami magawa. Kaya yun po mga kababayan, sa lahat ng sumusuporta po sa amin at nakakaintindi po sa amin, maraming salamat. Kasi alam po namin halos lahat po kayo naiintindi niyo po kami. Mahal niyo po kami. Ganon din na minahal niyo po yung mga beneficiary po natin. Sa totoo lang talaga mga kababayan, no more drama, no more paawa effect. Nanghihinayang, nalulungkot po kami sa nangyayari. Paano pag nangyari na to? Kinuha na sila. Sana po kung ano yung pag-aalaga po namin, pag-aalaga ni Daddy Frankie sa mga tinutulungan niya, sa mga beneficiary niya, ganun po sana yung mangyari sa kanila. Ayaw namin mabalitaan sa mga ibang charity vlogger. Kinuha yung mga beneficiary kasi ganito ganyan. So, may nababalita na ngayon mga kababayan na nandiyan na sila ulit sa lansangan. Nakakalungkot, di ba? Kaya kung iisipin mo mga kababayan, malungkot. Pero wala tayong magagawa kung ang gusto nila. So, yun. Wala akong masabi. Baka siyempre ayaw rin namin mapunta sa alangan. Ayaw namin magsalita kung sino ang nasa likod nito. Kaya sabi namin, tingnan lang natin, let's see kung anong pwede bang mangyari, mas ikakaganda nila. Kasi siguro kukunin sila dahil mas may maganda silang plano sa ikakabuti ng mga beneficiary natin. Yun lang mga kababayan, konting update lang po sa mangyayari ngayong araw. Kaya sana doon sa pupuntahan nila, mas mapabuti po talaga sila. Kasi paulit-ulit po, nakakalungkot, naaawa po kami. Pero alam naman namin na hindi na naman pababayaan doon kasi hindi naman nila kukunin na pababayaan lang din nila. Yun nga lang, masanay na nga po kami na nakikita sila araw-araw. Pinapaliguan, binibihisan, pinapakain, pumapasyal pag may oras ang team. Kaya muli mga kababayan, maraming salamat po na hindi po kayo nagsasawa na andyan, sumusubaybay sa programa ni Daddy Frankie, of course, sa buong team namin. Nandyan po kayo nakayakap at hindi po bumibitaw. Kaya lubos-lubos po kami nagpapasalamat po sa inyo. Samahan niyo po kami araw-araw sa ating misyon para mas may matulungan pa po tayo, mas marami pa po tayo matulungan. Yun lang mga kababayan, huwag tayong bibitaw sa amin.